Mga minamahal kong guro, maligayang pagdating sa serye ng instructional videos na ito. Ating tuklasin ang mga epektibong strategiya upang matiyak ang positibong paggamit ng ICT sa pagtuturo at pagkatuto. Layunin nating maabot ang mataas na antas ng pagganap, partikular na ang rating na 7 sa Classroom Observation Indicator Objective Number 3. Sa panahon ngayon, ang teknolohiya ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at lalong-lalo na ang larangan ng edukasyon. Ang mga instructional video na ito ay dinisenyo upang magbigay ng praktikal na gabay at halimbawa kung paano natin maaring gamitin ang ICT upang mapahusay ang ating pagtuturo. Gawing mas interaktibo ang mga aralin at mapalawak ang kaalaman ng ating mga mag-aaral. Pagpaplano at paghahanda. Tukuyin ang layunin. Alamin kung anong mga layunin ang gusto mong makamit sa iyong aralin. Paano makakatulong ang ICT upang mapadali at maging mas epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Piliin ang tamang ICT tools. Isaalang-alang ang mga kagamitang ICT na available sa ating paaralan. Pumili ng mga tools na akma sa ating aralin at sa kakayahan ng mga mag-aaral. Mga halimbawa, mga presentasyon gamit ang PowerPoint or Google Slides, mga video clips or audio recordings, mga interactive games or quizzes, halimbawa gamit ng Kahoot or quizzes, paggamit ng mga online resources, integrasyon sa aralin. Planuhin kung paano mo isasama ang ICT tools sa iba't ibang bahagi ng iyong aralin, sa simula, gitna, at wakas. Siguraduhin na ang paggamit ng ICT ay hindi lamang para sa pagpapakita, kundi para sa aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Pagsubok at paghahanda sa mga problema. Subukan ang lahat ng mga ICT tools bago ang iyong demonstrasyon. Maghanda ng mga alternatibong plano kung sakaling magkaroon ng teknikal na problema. Mga halimbawa ng ICT integration sa aralin sa Tagalog. Pagpapakita ng larawan or video. Gamitin ang mga larawan or video upang ipakita ang mga kultura, tradisyon, o lugar sa Pilipinas. Magpapakita ng mga video ng mga katutubong awitin o sayaw. Interactive activities. Gumamit ng mga online games or quizzes upang suriin ang kaalaman ng mga mag-aaral. Gumamit ng mga online collaborative tools upang magkaroon ng group activities. Paggamit ng mga online resources, magpakita ng mga online dictionaries or mga website na nagtuturo ng Tagalog. Magpakita ng mga online na kwento o mga babasahin sa Tagalog. Presentasyon, gumawa ng mga presentasyon na naglalaman ng mga litrato, mga maikling video at mga importanteng impormasyon patungkol sa aralin. Mga tips para magtagumpay sa paggamit ng ICT. Panatilihing simple. Huwag gumamit ng masyadong maraming ICT tools nang sabay-sabay. Tiyakin na ang paggamit ng ICT ay nakakatulong sa pagkatuto, hindi nakakalito. Maging malikhain. Gumamit ng ICT upang gawing mas kawili-wili at nakakainganyo ang iyong aralin. Maging flexible. Handa kang mag-adjust kung kinakailangan. Siguraduhin ang koneksyon sa internet. Kung gagamit ng online resources, siguraduhin malakas ang internet connection sa pamamagitan ng maingat na pagplano at paghahanda. Maaari mong matagumpayan at maisama ang ICT integration sa iyong COT classroom demonstration. Ito muli, Sir Edmond Lozano. Paalam!